Alam mo ba? Grabe no, kapag lumalabas tayo ngayon, parang lagi tayong nasa loob ng nagbabagang oven. Yung tipong konting lakad lang, hulas at lapot ka na agad. Sa tindi ba naman kasi ng init, kulang na lang dalhin mo hanggang labas yung aircon nyo. But anyway, bago ka man ma-stress sa araw, alamin muna natin ang trick. Tuwing tag-init, lagi nating naririnig ang mga term na temperature at heat index. Pero alam nyo ba na magkaiba ito? Ang temperatura ay ang aktwal na init ng hangin na sinusukat ng thermometer. Samantala, ang heat index naman o yung tinatawag nating humid heat ay yung init na ramdam mismo ng ating katawan na tunay na nakakapaso sa balat. Ito ay inimbento ni Robert G. Stedman. Anya, maliban sa temperatura, nakakaapekto rin ang humidity o halumigmig sa pawis ng isang tao para makontrol ang init ng ating katawan. Ang kaalamang ito, nakatulong din sa kanya para pag-aralan palalo ang epekto ng damit sa body temperature ng isang tao. Pero kung inyong tatanungin, bakit mas mataas ang heat index? Dahil kasi yan sa humidity o ang dami ng water vapor sa hangin. Ibig sabihin, kapag mataas ang humidity, nahihirapan ang pawis natin na mag-evaporate o matuyo kaya ang init nananatili sa ating balat. Kumbaga, hindi makahinga ang ating katawan kaya ang feeling nagbabaga ang paligid. At kung feel mo ikaw na ang pinakamalakas magreklamo, isipin mo na lang ang mga taga-Giwan Eastern Samar. Noong May 2024 kasi, naitala doon ang pinakamataas na heat index sa bansa na umabot sa 55 degrees Celsius. Halos mapakulunan nito ang ating pasensya sa tindi ng init. Pero ang heat index hindi lang nakabatay sa init at sinag ng araw ha. Sa mga nakatira sa mga city, bakit nga ba mas masakit sa balat kapag nasa syudad? Hindi nyo lang guni-guni yan. May tinatawag din kasi tayong urban heat island effect. Dahil sa dami ng mga semento, aspalto at mga naglalakihang gusali, nasasagap at nakukulong nila ang init ng araw sa maghapon. Kaya imbes na i-release ang init, ikinukulong ito ng mga semento at inilalabas kahit gabi na. Kung sa probinsya ay may mga puno na nagpapalamig, sa syudad, semento ang nagpapabaga sa paligid. Kaya naman, isinusulong ng ilan ang pagkakaroon ng mga parke o urban forest para maibsan ang init sa Metro Manila. Kaya laging tandaan, bago lumabas, mag-sunscreen at uminom ng maraming tubig para fresh and hydrated pa rin. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!